tunay na nangyari kung bakit nasawi ang dalawang estudyante sa Taguig. Nanindigan ng PNP na walang foul play sa pagkasawi ng dalawang menor de edad na estudyante. Di ako naniniwalang walang foul play. Baka binigti. Tapos mga walang hiya. Grabe ang mga kabataan ngayon. Sensitive. Ang bilis ma-depress. Isa pang estudyante, sinabi umano sa kanya ng dalawa na papauwi na sila. Pero nalaman po niya sa kanilang group chat na hindi pala nakauwi yung dalawa, kaya hinanap niya ang mga ito hanggang sa makita nga niya ito sa loob ng Girl Scout office na wala na pong buhay. Possible two patients po. Anyone who will take PCR? Asa! Asa! Move! Hindi natin alam yung totoong dahilan. Yo, what's up? This is Real Talk Darbs, ang pamansang issue analyzer ng Pilipinas, wherein I'm trying to influence you how to think critically about sa mga recent viral social issues ngayon dito sa Pilipinas. And today, we're gonna be talking about another sensitive topic patungkol sa dalawang estudyante na di umano'y nagbigti sa kanilang school. Is it an accident or a crime? Ano ba ang totoong nangyari sa dalawang estudyante na ito? At humantong sila sa ganitong klaseng sitwasyon. Sino ang may kasalanan? At sino ba ang dapat managot? And of course, what are the things that we may be able to learn from this kind of situation? Let's find out. Bago ko simulan, please note that this topic is very sensitive, so viewer discretion is advised. First, let me give you a brief context. Last Sunday, November 12, ibinalita ang natagpo ang katawan ng dalawang estudyante from Signal Village National High School. Ito ay kinilala na sina Mary Nicole Picar at si Irish She Manalo, 13 years old, grade 8 student. Ayon sa Taguig Police Report, it was 7:45 p.m. last November 10 nung huling nakita na buhay ang dalawa. Napag-alaman na hindi umuwi that night sina Mary and Irish, kaya naman immediately ay hinanap ang mga ito at natagpuan ang kanilang katawan in a school office around 11 p.m. Anyone who will take PCR? Nag-post din online si Rhea R. Manalo, ang pinsan ni Irish, saying that their family is asking and begging for help. She also said na uncooperative ang naturang school at wala daw CCTV footage na gumagana. Hindi rin sila makapaniwala sa sinapit ng kanilang pinsan. Sabi niya sa post, "My cousin was an honor student and part of the GSP. She's at grade 8 gold section. She will not dare kill herself." Now, ayon sa mga news, nakita ito na nakabigti. However, sa isang video na kumalat online, mapapanood na sapilitang binubuksan ang isang room na nakakandado. Dito na. Pagbukas nito ay tumambad sa kanila ang katawan ng dalawang estudyante na nakahandusay sa sahig. Possible two patients po. Anyone who will take PCR? Naglabas naman ng official statement ang City of Taguig regarding what happened. Dito, pinahatid nila ang pakikiramay sa pamilya. Nasabi din dito na nag-instruct na si Mayor Lani Cayetano sa mga otoridad na mag-conduct ng thorough investigation. Moreover, kumalat din sa iba't ibang social media platforms ang di umano'y conversation nila Mary and Irish bago sila magpatiwakal. They also have a conversation wherein pinag-usapan nila na magkasama na lang daw sila makabaong. Now, nakareceive din ito ng iba't ibang komento mula sa mga netizens. Marami sa atin nakakaalma, lalo na yung mga taga-Taguig. Maraming bully sa school na yan. Sana makamit nila yung hustisya. Sa ngayon, this is a developing story kasi tuloy-tuloy pa rin ang investigation sa nangyari. So, what are the three things that we may be able to learn from this kind of tragedy? Number one, denial is the first stage of grief because it helps us to survive the loss that we cannot yet
accept. Normal na i-deny ng pamilya ang cause of death na unang sinabi sa kanila ng pulis. Lalo na kung hindi naman nila nakikita talaga ang possibility na gawin ito ng kamag-anak. Before I proceed, I just wanted to let you guys know at sa pamilya ng biktima that my sympathy and my heart goes out to you, and I understand the situation. It must be very difficult to go through this kind of situation right now. However, we really don't know what's going on in a person's mind. Lalo na hindi lahat ng nakangiti o nag-i-excel sa school ay masaya. But still, we need to understand the family. Lalo na sila ang nawalan ng pamilya. This is a very difficult moment for them, and we cannot blame them for reacting and feeling that way. Number 2, the truth has its own timing. Patient and let it unfold naturally. Wala pang nakakaalam kung ano talaga ang totoo at confirmed na dahilan ng pagkamatay ng dalawang batang ito. But I believe that the truth will come. The next thing to do will be the hardest, and that is to wait. I hope that justice will be served to this family. Number 3, respect the pace at which others are ready to embrace the truth. Kung sakaling totoo na walang aksidente sa nangyari, the only thing that we can do next is to respect the family's journey in accepting the truth. They still have lots of questions and lots of blaming, pero alam nyo, mas patindi ang blame nila sa sarili nila because they felt that they can do anything to protect their family. So please, be easy on them because we don't know how hard it is. And hopefully, we may never know. Real talk. Sa totoo lang, gusto ko talagang iwasan ng ganitong klaseng issue. Dahil maliban sa masakit, ay natatakot ako kasi baka hindi ko mabigyan ng justice ang mga naiwang pamilya. Or sino man na nakaranas ng ganito. But right now, I'm speaking up because it's not helping. Lalo na if I have an avenue to do something about it. Naisip ko, paano kung sa kaibigan o kapamilya ko rin ito nangyari? What if they're just waiting for someone to say something? And you know what? I remember why I continued doing content creation because someone tried to take away their life. Dahil wala namang nakakapansin na nahihirapan siya. And nobody asked kung kumusta na ba sila. But this person listened to one of my content at hindi niya to ginawa. I'm not saying that this is the same sa dalawang bata. But until the autopsy is out, I would like to use this platform sa mga nahihirapan at mga naghihintay lang na mayroong makakita sa kanila. I would like you to look at me in the eye and listen when I say this. Importante ka. You are loved. Kung sobrang hinahihirapan ka ngayon, trust me, one day, everything will fall into place. Kapit ka lang. At huwag kang matakot na humingi ng tulong. Dahil sigurado ako, may makikinig at maniniwala sa iyo. Tandaan mo, importante ka. Mahalaga ka. Kahit ibang tao hindi pa to nakikita ngayon. Pero ako nang nagsasabi sa iyo, huwag mong i-deprive ang future self mo maging masaya. Kung malungkot ka ngayon, ipaglaban mo yung future self mo. Because that person, you deserve to be happy. Kahit hindi ka man masaya ngayon, pero ipagpatuloy mo lang, huwag kang sumuko kasi balang araw, lilipas din yan. At magpapasalamat ka sa sarili mo na hindi ka sumuko at nagpatuloy ka. Remember that you matter. Not only because of what you do, but simply because you are.